The power of communication in the family. Every strong family is built not only by love, but also by strong communication. Kapag ang pakikipag-usap ay nawawala, ang pag-ibig ay tumatamlay, ang pagkakaintindihan ay lumalabo at ang pagkakaisa ay nawawasak. But when families talk and listen to each other, relationships begins to heal and to grow. Pwede tayong mabuhay sa iisang bubong pero malayo ang puso natin sa isa't isa. Pagdating sa pamilya, huwag tayong bumuo ng maraming pader. Bumuo tayo ng isang matibay na tulay ng komunikasyon. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon sa ating Lesson 3, Part 2. Naalala ko po yung isang kwento na napanood ko pa sa TV noon kay Jessica Soho, na kung saan merong dalawang magkapatid na almost 3 decades hindi sila nagkita. Dahil nag-away sila. What? Pinagtagpo sila ngayon ng programa nila Jessica at nung nagtagpo silang dalawa, nag-iyakan sila sa isa't isa. Humingi ng sorry sa bawat isa. At ang sabi nila sa isa't isa, yan lang naman yung hinihintay ko sa iyo eh. Nagkapatawaran. Pero ang makulit nito, hindi na nila alam kung ano yung pinag-awayan nila. Ha? Okay naman yung ending at ang ganda kasi nagkapatawaran tapos nagkaroon ng reunion. Pero kung iisipin mo, sayang yung mga panahon na sana magkasama sila at kung napag-usapan lang ito ng maayos, sana hindi na umabot sa ganung punto na kung saan matanda na sila, tsaka pa sila nagkaayos. Minsan, akala natin na ayos lang na hindi pag-usapan yung mga bagay-bagay at mga conflicts sa buhay natin sa mag-asawa, sa mga anak natin, sa tatay at nanay natin, sa mga kapatid natin. Pero pag pinabayaan natin yung mga bagay na yan, hindi natin napapansin, nagbi-build yan ng mga bricks ng mga walls at gumagawa ng isang malaking pader na nagiging harang sa communication ng bawat isa. Ang pakikipag-usap sa ating mga kapamilya ang ating tulay. Magkakaibang tao tayo. Meron tayong iba't ibang personalidad. Pero sa tuwing nagkakaroon ng komunikasyon, nagkakaroon ng bridge that connects our heart to each other. Kaya napaka-importante na ma-establish natin ito because it will make our relationships and our family better. Si God mismo, pinakita niya ang kahalagahan ng communication. He is a communicating God. Through the Bible, si God ay may written communication. Through the nature that we see, the experiences that we have, si God ay nangungusap through visual communication. Through His servants, si God ay nakikipag-usap ng verbal communication. Through His Spirit, meron siyang personal communication sa atin the moment na tinanggap natin si Jesus. When Adam and Eve sinned, God didn't stay silent. Ang unang ginawa ng Diyos, pumunta siya sa hardin at nagsalita siya. Sinabi niya, nasaan kayo? Where are you? Hindi dahil hindi alam ng Diyos kung nasan sila, kundi nais ng Diyos na magkaroon sila ng maayos na pag-uusap. God wants to communicate with them. In fact, ginawa niya pa ito ng damit mula sa balat ng hayop. Nagkaroon pa ng alay para sa kanilang kasalanan at dinamitan sila ng Panginoon. At sabi sa Genesis 3:15, darating ang araw na mayroong tagapagligtas na isisilang mula sa binhi ng babae na tatapak sa ulo ng ahas. At yun nga ang nangyari in John chapter 1 verse 1. Sabi ng Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At ang sabi ng John 1:14, and the Word was made flesh. And He personally communicated to us because the living Word became man and dwelt among us. So you see, a loving God always communicates. Therefore, our family must communicate to each other. Pero papaano nga ba natin mapapatibay yung communication natin sa ating pamilya? Ito po ang sabi ng Bible. Number 1, speak with love and truth. Sabi ng Proverbs 18:21, ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila at ang umiibig dito ay kakainin ng kanyang bunga. Sinabi ng Bible na malaki ang ambag ng mga salitang sinasabi mo sa magiging trajectory, sa magiging direksyon ng buhay mo. Words are very powerful. Remember, when God created everything, He created everything with words maliban sa tao. And God said, let there be light. Words have the power to create and destroy. Words have the power to build or break, to bring truth or bring lies, to heal hearts or wound souls. Sobrang tindi ng kapangyarihan ng salita na ang sabi ng Biblia, ang dila na ito ay pwedeng magsimula ng apoy sa isang kagubatan. Ang dila na ito ay pwedeng makapagsimula ng digmaan at pwedeng makapagpatigil. Ang dila na ito ay parang isang timon ng barko na kahit maliit siya ay kaya niyang palikuin ang isang napakalaking barko patungo sa direksyon na dapat niyang taakin.
Words are very powerful. This tongue is very powerful. Pwede niyang sirain at pwede niyang buuin ang iyong pamilya. Sabi ng Biblia, ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Yung buhay dito, kung titignan mo sa wikang Hebreo, it means prosperity, well-being, and vitality. Yung kamatayan dito, kung titignan mo sa wikang Hebrew, makikita mo doon is calamity and ruin. So dito makikita natin na yung outcome daw ng buhay mo ay madalas makikita mo yan sa mga salita na sinasabi mo. Gamitin natin ito to build, to bring life, not bring death to our family. Sa tuwing nagkakamali yung anak mo tapos minumura mo, sinasabihan mo ng mga salitang obob, ganto ka, eng-eng ka, sa tingin mo ba nakakatulong yun sa kanya? Malaking bagay na disiplinahin natin sila at dapat natin silang disiplinahin dahil yun ang sabi ng Biblia. Pero sinabi din ng Biblia na bantayan mo ang puso mo. Bantayan mo yung mga sinasabi mo sapagkat ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Sabi ng Ephesians 4:15, speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ. Truth without love can destroy, but love without truth can deceive. Hindi pwedeng puro katotohanan lang na walang pagmamahal. Hindi rin naman pwedeng pagmamahal lang pero walang katotohanan. Ini-spoil mo lang pero hindi mo tinuturuan ng tama. Turuan mo sila ng tama pero bumuo ka rin ng maayos na relationship sa kanila. Ipakita mong mahal mo sila. Minsan may punto naman talaga eh. Tama naman yung mga sinasabi natin sa ibang tao, di ba? Pero minsan, bakit kaya di nila tayo pinapakinggan? Ba't kaya di kanila pinapansin? Hindi dahil walang sense yung sinasabi mo. In fact, alam nilang tama yung sinasabi mo. Pero ang tanong kasi doon, paano mo ba siya kausapin? Meron ka bang maayos and established relationship sa kanya? O baka naman habang sinasabi mo yung mga katotohanan na yan, ang purpose mo, imbes na tulungan siya, lalo siyang gawing sugatan. Masakit ang katotohanan, pero dapat ang layunin natin ay matulungan at mapalaya ang tao. Naalala mo yung kwento sa Biblia, yung babaeng nagtaksil sa kanyang asawa? Tapos merong mga nakakita sa kanya at ang kaparusahan sa kanya, babatuhin siya hanggang sa imamatay. At nung nakita ni Jesus ang babaeng ito, nagsulat siya sa lupa at sinabi niya sa mga tao, kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. At ang sabi ng Biblia, walang bumato sa kanila. Kasi alam natin na wala namang perpekto sa atin. Pero hindi natapos doon yung kwento. Ang sabi ni Jesus sa babae, go and sin no more. Ang sabi ni Jesus, huwag mo nang balikan yung dati mong buhay. Kung ano yung nagawa mong kasalanan, talikuran mo yan. Mamuhay ka ng bago simula ngayon. So makikita natin doon na nandun yung love ni Jesus and also nandun yung truth na sinasabi ng Panginoon. Correct your family members but do not condemn. Sino pa bang tatakbuhan yan? Ikaw ang pamilya niyan. Yung tono mo will determine if the truth will heal or harm. In every correction, magkaroon ka rin ng affirmation na, anak, kaya ako sinasabi sa ito kasi mahal kita. Speak with love and truth. Number 2, listen with the heart, not just the ears. Sabi ng Bible in James 1:19, everyone should be quick to listen, slow to speak, slow to get angry. Ang communication po is always two-way. Pagsasalita at pakikinig. Dalawang parte ito ng tulay eh. Hindi pwedeng salita lang ng salita tapos walang nakikinig. Hindi naman pwedeng kinig lang na kinig tapos wala nagsasalita. Walang mararating yung communication na yon. Kung gusto nating ma-establish yon, kailangan present yung dalawa. Pero ang sabi ng Bible, kung meron kang mas priority mong makinig kaysa magsalita. Kasi sabi niya dito sa verse, you should be quick. Mas mabilis ka dapat makinig at mas mabagal ka dapat magsalita. 'Di ba? Sabi ng Bible, mas priority natin ito. Natututo kasi tayo sa pakikinig. Nalalaman natin ang totoong nangyari sa pakikinig. Pero magkakaintindihan tayo kapag merong pagsasalita. Hindi manghuhula ang mga magulang mo. Sabihin mo din sa kanila kung ano nararamdaman mo. Mga magulang, kamustahin din natin yung mga anak natin. Baka meron na silang pagsubok na pinagdadaanan. Listening is an act of love and humility. Many families talk to be heard, but few listen to understand. Merong isang character sa Bible, si Job.
Dumaan siya sa mga matitinding pagsubok ng buhay niya. At meron siyang mga kaibigan nung panahon na yon na nandun lang sa tabi niya. For 7 days, kasama niya tong tatlong ito, pero hindi sila nagsasalita. Minsan ganun yung maganda no? Yung presence lang natin sapat na. Pero alam niyo ba, nung nagsalita silang tatlo, nagsimula na nilang saktan si Job. Sinabi nila, Job, baka naman meron kang kasalanan kaya nangyari sa yung mga bagay na yan. Imbis na makatulong, nakasira. Listening, it shows respect and patience. When you listen, pinapakita mo na mahalaga ang tao na ito sa iyo. Pakinggan mo sila. Obserbahan mo sila. Tignan mo sila. Ipanalangin mo sila. May mga bagay na hindi natin kayang sabihin sa isa't isa. Pero dapat din nating makita na dapat nating buksan ang ating puso dahil binigyan tayo ng Diyos ng pamilya para hindi tayo mabuhay ng mag-isa. Pangatlo, restore communication through forgiveness and prayer. Sabi ng Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving one another, just as in Christ forgave you. Kung minsan, hindi natin napapansin na ang naglilikha ng malalaking pader sa buhay natin ay yung hindi pagpapatawad. Yung mga bagay na hindi nyo napag-usapan, yung maliliit na conflicts na hindi nyo napag-usapan, unti-unting nagpapatong-patong at nagkikreate ng barrier sa inyong pamilya. To the point na parang nasa bahay kayo pero hindi kayo magkakasama. Parang mga hangin lang, hindi kayo nag-uusap. But you have to understand that broken communication usually begins with unforgiveness. Kapag sinabi ng pride, hindi, hintayin mo na siya yung mag-sorry sa'yo. Wala na. Hanggang sa hindi na kayo mag-usap. Yung kwento sa Bible sa prodigal son, kaya siya nakabalik sa kanyang tatay dahil nagsimula siyang magpakababa at humingi ng tawad. Hindi lang yun dahil sa kanyang pagpapakababa, kundi dahil din sa kanyang tatay na araw-araw na naghihintay sa kanyang pagbabalik at nung nagkita sila, dali-daling tumakbo ang tatay, yinakap niya at hinalikan ng kanyang anak. Tapos yung panganay nagselos. Sabi ng panganay sa tatay, Tay, bakit yung anak mo na yan? Nilustay niya yung lahat ng mana niya, pero pinabalik mo pa rin siya dito. Samantalang ako, hindi mo man lang ako pinaghandaan ng isang piging. Lagi akong nasa tabi mo. Anong sabi ng tatay sa kanya? Anak, lahat din naman ng meron ako ay sa'yo. Kasi sa kultura nila, pag namatay yung tatay, halos lahat ng kayamanan or 3/4 ng kayamanan mapupunta dun sa panganay. So you see, when communication is present, mas naiintindihan natin ang bawat isa. Nung si Joseph the Dreamer, siya ay tinapon ng kanyang mga kapatid, nakaranas ng iba't ibang persecution sa buhay niya. Pero sa bandang huli, itinaas siya ng Diyos at ang kanyang mga kapatid ay bumalik sa kanya. Nagkaroon ng pagkakaisa ang pamilya at pagkabuo muli ng pamilya nung nag-decide siya na magpatawad. Alam mo, pag dumating ka sa punto ng buhay mo na sobrang titindi, sa ospital, sa bingit ng kamatayan, maging sa kamatayan, ang mag-aasikaso ng lahat ng yan, pamilya mo pa din. Hindi tayo pare-parehas ng kwento ng ating pamilya. And maybe some of us, dumating talaga kayo sa punto ng antindi ng nangyari sa inyo. Pero kung ikaw ay nakikinig ngayon, isang bagay ang sinasabi ng Panginoon. Be kind and compassionate. Forgive one another, just as Christ forgave you. Kasi ang tunay na nakakulong sa puso mo na yan ay hindi sila, kundi ikaw. Sa tuwing ikaw ay hindi nagpapatawad, ikaw ang preso sa kulungan ng iyong puso. Forgiveness is not tolerating. Forgiveness is freeing yourself. Hindi madali. Pero pag tinulog mo sa Panginoon at sinabi mo sa Kanya ng paulit-ulit at dinesire mo talaga ito, Panginoon, i-restore niyo po ang relationship namin sa family. I-restore niyo po ang communication namin. Hindi man po bumalik sa dati, but at least, Lord God, help me to be free. Help us to be free and help us to have a communication ng maayos. Sapagkat ang komunikasyon, ang tibok ng puso ng bawat pamilya. Kapag tumigil ito, unti-unting nawawala ang buhay. Pero kapag ito'y napagtibay, uunlad ang bawat pamilya.
kung kayo po ay merong stories and experience na pwede makapag-encourage sa ating mga kapatiran, pakilagay po ito sa comment section para ito ay magsilbing inspirasyon din sa mga manonood sa channel na ito. God bless po sa inyong lahat at ito po ang lingkod ng Panginoon, Passwords.